Hello. Mini vlog tayo ngayon. Short story. Well, anyway, topic for today is about retirement. So, ganito yan. Nakita ko dito sa amo ko ba na yung matanda ko, kumbaga, nagsumikap siya. Grabe yung work hard when she was young. So, nangyari, nag-save siya. So, ngayon, nandito na siya sa stage na ganito na matanda na. So, nakita ko talaga na kumbaga, yung savings niya is really enough talaga sa retirement niya, pambayad na to sa bahay, pambayad niya dito sa caregiver, sa pagkain niya. So, kumbaga, yung nakapag-save siya ng marami talaga so dahil kaya nag-save talaga siya, and ayaw niya kasi ang culture kasi dito sa mga Canadian na hindi sila mag-expect ng help para sa mga anak. So, parang na-aware din ako, parang parang na-touch ako ba sa ganong aspeto. Kasi bakit? Kasi sa amin, di ba tayo, kami dito sa Canada, lahat ng mga nandito na is talagang very passionate talaga na magtulong talaga sa parents. So, kumbaga sa kapatid, yun talaga ang nature natin dito na mga Pilipino. Kumbaga, hindi natin kinakalimutan yung parents natin. So, ganito tayo ngayon. Ganito ang natin. So, ngayon, but kahit na ganun, siguro, sa amin kasi is, mahirap kami sa Pilipinas. Wala kaming, ano ba ibig sabihin nun? 9 kami magkakapatid. I am the eldest. 9, and I am the eldest. So, kumbaga, yung hindi napaglaanan, hindi nakapag-prepare yung papa ko doon sa retirement niya. Kahit naman lang na basic na mga like sa SSS, hindi talaga niya na nakapag-save dahil na-priority niya yung pagkain. Kasi 7 nga kami, tapos yung mama ko, mama ko, siya lang nag-alaga sa amin. So, I was very honored na nagkaroon ako ng mama na katulad ng mama ko ngayon, kasi talagang todo hard work talaga na alagaan kami. So, 7 kami magkakapatid, tapos may madalawa akong kapatid na sa iba yung ina. So, but ako di talaga ang eldest. So, nangyari kasi yung papa ko, wala silang, ang trabaho lang ng papa ko is music, babanda-banda lang, ay magkano lang yung inabot noon. Tapos nagtrabaho din siya doon sa Kapitolyo. Hindi naman maganda ding sahod. So, kumbaga, hindi talaga. So, nung nag-abroad ang papa ko, pumunta siya ng Japan. Nagtrabaho siya doon as musician. So, pailang balik siya doon. Pero, hindi talaga naisip ng papa ko na mag-save. Hindi niya naisip. At I cannot blame him for not saving those because priority niya yung food. Kasi alalahanin mo, marami kami. Tapos kulang pa yung pagkain pinapadala niya. Kulang pa ang sahod ng papa ko is not really enough sa 7 magkakapatid. So, ganun ang setup. So, hindi talaga ang papa ko, nakapag-save or nakapag-prepare sa retirement niya kasi napaporte sa pagkain. Ngayon, hindi nga na nag-aaral kami, hindi nga din kasi hindi rin sa mga kapatid ko, yung iba hindi rin nakapag-aral kasi wala nga ibayad sa tuition fee kasi mahirap nga. So, ngayon, yun ang ko doon, yun ang naging cause ko ba na kailangan ko talaga na mag-save kasi ayaw kong mangyari ngayon sa sitwasyon ng parents ko na
Of course, nagsusuporta naman kami sa parents namin, but there was a time na hindi mo maibigay right away kasi wala pa yung sahod, parang ganun ba. So, yun sila, naghihintay sila. Yung mga aspect mga kailangan nila agad tapos hindi maibigay right away kasi hindi pa dumating yung sahod. So, yun ang inano ko ba na I don't want that kind of life. Yung bang ganun ba? Kaya nag-isip talaga ako na I have to do something today for my future for tomorrow. So, yun ang iniisip ko doon. So, yung sabi ko talaga doon sa kapatid ko ba na yung yung parents ko ba na sila yung last generation na tayong mga anak nagtutulong sa kanila. So, sinasabi ko sa mga kapatid ko na itong generation na to, we have to work hard and we have to save sa sarili natin para kung magtanda tayo, hindi na tayo mag-i-expect ng tulong ng mga anak natin. Kasi yung mga anak natin may sarili na silang pamilya. Hindi na nila, magtulong man sila sa atin, din good for them, good for us, nga tinutulungan tayo. But we cannot expect more than that kasi may sarili silang pamilya. So ngayon, ayokong mangyari yan sa amin, magkakapatid ko na yung bang ganung aspect ba na hindi na lang kasi may mga anak na. So ang point ko dito is, ang ibig ko bang sabihin ba na tinutulungan ko yung mga kapatid ko na mag-save talaga. Kumbaga sinasabi ko siya, this month part of mga sahod ninyo, i-deposit nyo yan. So yung may dalawa akong kapatid na wala pang masyadong trabaho. So ang gawa ko, pinaano ko sila doon sa Pico, 'di ba, yung doon, yung cooperative doon sa Cagayan de Oro, may cooperative doon na famous, member nga ako doon. So maganda yung cooperative na yun kasi it's really helping a lot to save and you have a dividend to get it at the end of the year. So talagang ganun. So ang ginagawa ko para makapag-start sila ba ng ganun. So, nagbigay ako ng mga konting starting point na makapag-deposit sila, yung ganun ba, o yung, para may ma-accomplish ba sila ba, and then, pina-follow up ko sila, nag-save ka na ba this month, kinuha mo ba yung sahod mo, nag-save ka ba ng konti, kailangan gawin mo yan, para pagtanda mo, may makukuha ka, do not expect help from your kids, kasi hindi mo rin alam ang buhay nila, so, you have to prepare yourself in the near future na may makukuha kang pera. So, ganun ang ko dito, ganun ba ang setup, ganun ba yung pangtanaw ko sa buhay ko ba na ayokong maranasan yung hirap. Kasi naghirap na nga ako. Kumbaga ngayon, I work so hard. Hindi ko man sinabing marami akong ipon, but at least may konting $50 every month, sinisave mo yan, and over compound interest at the end of 15 years from now, or lumalaki na yan at malaking tulong na yan sa pagdating ng retirement. So, kinanglan talaga na may something tayong ini-expect ba. Kasi hindi na lang, puro na lang bili or something. Kahit magbili ka ng something, but do not forget to save. So, yun ang mga ako doon kung bakit talagang eager ako na mag-save kasi nga eldest ako sa family and gusto ko din matulungan yung kapatid ko sa mga ganong aspeto. Gusto ko silang gusto kong ipaabot sa kanila ba na ayokong mangyari sa kanila yung nangyari na ngayon na mag-expect sila ng tulong ng mga anak nila. So, ganun lang yung kung bakit na ganun ang pantanaw ko ngayon kasi nakikita ko kasi sa amo ko magandang example tong amo ko kasi wala na siya nag-ask ng help sa mga anak niya. So yun ang advantage doon pag mag-save ka early. Hindi ko naman sinasabing maraming ma-save ko, but at least you have something to expect in the near future. So, yan lang ang ko doon, bakit nag-i-invest ako. Kasi kung hindi ako magkuha ng other extra income, wala akong mai-save din. Kasi marami man din akong bayarin dito. Alam mo naman dito sa Canada, you have to have 2 jobs.
Wala pa akong nakikita ditong Pilipino na isang job. Most likely, dalawa talagang job dito para makasurvive ka and para makatulong ka din. Kung isa lang ang job mo, hindi ka na makatulong doon sa family mo doon sa Pilipinas. Kaya you have to have 2 job here para makatulong ka. So, yan lang ang ano ko doon, yan lang ang point ko doon. So, sana, hindi naman ako nagsasabi na meron ako. Kumbala, at least I have to make a move or to make something na to claim to have extra in the future. So, yun lang. And thank you. Thank you for watching.